Alam naman natin lahat na malaki yung pagkakaiba ng niloko mo yung asawa mo tapos pinagsisihan mo, gumawa ka ng effort para tulungan siya na makapag-move on versus yung niloko mo na nga yung asawa mo, ikaw pa yung tuso, ikaw pa yung nagmamalaki, ikaw pa yung pa-victim at ikaw pa yung paulit-ulit na pinipiling saktan yung asawa mo. So kung ikaw yung tao na ganon ang pinipiling gawin sa asawa mo, I think it would be better if iwanan mo na lang siya. Kasi alam mo, kung paulit-ulit mo pipiliing saktan yung asawa mo, pagkatapos ng lahat ng mga ipinadanas mo sa kanya, sobra-sobra na yon para pagdaanan pa niya ng paulit-ulit sa'yo. Yung tipong nagmamakaawa na siya para tulungan mo siya na makapag-move on, pero ikaw, mas pinipili mo na isatisfy yung sarili mong pangangailangan, yung sa tingin mo makakapagpasaya sa'yo lang, yung bukod tanging ikaw lang ang magbe-benefit. Sa totoo lang, being cheated on is already very exhausting. Nakakaubos siya ng lakas, nakakaubos siya ng eagerness para mabuhay, nakakaubos siya ng pasensya, nakakaubos siya ng iyak, nakakaubos siya ng motivation para sa isang tao. So kung pinipili mong gawin ito sa asawa mo ng paulit-ulit, I think it would be best if ibigay mo na lang sa kanya yung pinakamasakit na pwede mong ibigay sa kanya at yun yung iiwanan mo siya. Pero dun sa pag-iwan mo sa kanya, yun na yung the best na at least na maibibigay mo sa kanya dahil ililiberate mo siya dun sa misery na ibinibigay mo sa kanya. Kasi sa totoo lang, umaasa siya na magbabago ka pa. Pero kung ikaw, wala ka na talagang iniisip na kahit na katiting na initiative para magbago, wala ka nang iniisip, wala kang kusa, wala kang intensyon para gamutin lahat ng sugat na ibinigay mo sa kanya, then give her the freedom. Let her go. Yun ang pinakamagandang pwede mong maibigay sa kanya. Masakit man, pero like I said, you are going to liberate her from the misery that you are giving her. Pero kung sa tingin mo, mas makakabuti sa sarili mo na nandyan lang siya, na nakikita mo, na nasasaktan, habang ginagawa mo yung mga bagay na makakapagpaligaya sa'yo, sana pinagdadasal ko na sana dumating yung time ma-realize mo na hindi niya deserve lahat ng mga binibigay mo sa kanya na pasakit. Sana ma-realize mo na hindi niya deserve lahat ng ganitong klase na nararamdaman pagkatapos ng lahat ng effort niya para intindihin ka, para mahalin ka kahit sa kabila ng ginawa mo. At sana ikaw din dumating ka sa point wherein pagsisihan mo lahat ng mga desisyon mo, na sana dumating ka sa point na ma-realize mo na mali naman talaga yung ginagawa mo. Sana wag nang umabot pa, wag mo nang paabutin na huli ng lahat, yung tipong uugod-ugod ka na ikaw naman ang magmamakaawa na huwag kang iwanan. Huwag mo nang hayaan na dumating ka sa point na yon. Pero if sa tingin mo hindi ka ever darating sa point na yon, then just please let her go and give her that freedom. And give her that freedom to be able to find herself and to find the genuine peace of mind na deserve niya.